Ophelia's POV. Mama, magkakilala kayo ni Jandro? Wala sa sariling tanong ko kay Mama Rosana at kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Si Cyrus ba anak? Tanong rin niya sa akin. Opo, siya po. Siya ang business partner ko. Sagot niya sa akin. Ngayon ay malinaw na sa akin. Si Cyrus ang business partner niya na pumupunta sa kanya noon sa Canada. At ito din ang nagsundo sa kanya noong dumating siya. Ganun po ba? Mahinang bulong ko. Hindi ko sinabi sa'yo pero ang totoo ay noong nakaraan ko lang nalaman na siya palang ex-husband mo. Nakita ko sa family portrait na meron sa bahay niya. Sagot niya sa akin ay kinagulat ko. Hindi ko inaasahan ang maririnig ko mula kay Mama. All this time ay siya pala ang sinasabi sa akin ni Mama. Kahit na sinabi na sa akin ni Mama at naunawaan ko naman ay nakakagulat talaga. Mas nakakagulat pa sa mga sinabi niya ang family portrait. Ibig bang sabihin ay nasa bahay pa rin namin dati sila nakatira ni Alej? Kumalabog bigla ang dibdib ko. Kinabahan ako dahil posibleng hindi kaya siyang sperm donor ko noong una? Hindi kaya siyang sinasabi ni Mama sa akin? Kahit na may hinala na ako'y sasarilinin ko na muna ito. Saka ko na lang tatanungin si Mama kapag wala na si Jandro dito at kapag kami na lang dalawa. Tayo na sa hapag, lalamig ng pagkain kapag nagtagal pa tayo. Iaya sa amin ni Mama. Sumunod naman ako sa kanila dahil nauna na silang pumasok sa dining area. Napangiti ako dahil nandito rin pala si Leonard. Akala ko kasi ay umuwi ito sa bahay nila sa Pampanga. Pero nakabalik na siya. Hi Leonard, nakangiting bati ko sa kanya. Hi, tipid na sagot niya sa akin pero nakangiti kaya lumitaw ang cute niyang dimple. Tumabi ako sa kanya at kinurot kong pisngi niya. Palagi ko itong ginagawa kaya sanay na siya sa akin. Simula noong maging magkaibigan kami, palagi ko siyang inaasar. Umupo na ako dahil narinig kong tikim ni Jandro. Hindi ako tumingin sa kanya at pinakain ko na si Cristala. Napangiti ako dahil si Leonard na ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Thanks Leonard. Malambing na sabi ko para asarin siya. Naiinis kasi si Leonard kapag malambing ako sa kanya. Alam mo anak, hindi ako makapaniwala na ikaw palang sinasabi sa akin ni Cyrus na ex-wife niya. Nagulat ako nang makita kong larawan mo sa bahay nila. Wala ba kayong balak na magkabalikan ulit? Wala po. Mabilis na putol ko sa sasabihin ni Mama. Ayoko na siyang patapusin sa tanong niya sa akin. Bakit naman hindi? Bagay na bagay kayong dalawa. Sa tingin ko mahal niyo pa rin ang isa't isa. Sabi pa ni Mama. May mahal na po akong iba. Mabilis na sagot ko. I need to lie to her dahil ayoko nang humaba pang mga tanong ni Mommy. Tinuon kong atensyon ko sa pagpapakain kay Cristala. Ramdam kong tingin sa akin ni Jandro pero binaliwala ko ito. Ganun ba anak? Pasensya na kahit matanong ako. Kumain na lang kayo. Marami akong hinanda para sa inyo. It's okay, Mom. Matagal na po kami tapos at masaya na po kami sa kanya-kanya naming buhay. Mas magiging masaya kayo kapag... sorry mga anak. Masyado na yata akong pakialamera. Hindi na lang ako sumagot at kumain na lang ako. Pagkatapos ay umakyat na ako sa magiging silid ko. Bukas na lang ako makikipagkwentuhan kay Mama. Si Cristala at Alej ay katabi niya mamaya. Pero bago pumasok si Alej, sa room ni Mama ay gusto ko siyang kausapin. Kaya tinawag ko muna siya. Alej, anak? Yes, Mom? May kailangan po ba kayo? Nakangiting tanong niya sa akin. Gusto sana kitang makausap. About what po? Gusto ko lang mag-sorry about sa sinabi ko kanina. I'm really sorry anak. Pero sa ngayon kasi ay hindi ko alam kung kaya ko bang bumalik sa dati ang lahat sa amin ng daddy mo. Aaminin ko na gusto ko magiganti sa kanya. Yun talagang bala ko noong bumalik ako. Pero hindi ka kasali doon. May pagkakataon na gusto kitang gamitin para gumanti sa daddy mo. Pero hindi ko kaya. Patawarin mo ko anak. Kahit anong mangyari sa amin ay lagi mong tatandaan na mahal kita at anak kita. Yun ang hindi magbabago. Umiiyak na sabi ko sa kanya. I understand, Mom. No need to explain to me. Alam ko na marami pong nagbago sa loob ng 6 years. And believe me, si Dad, hindi nagbagong pagmamahal niya sa'yo. Kaya sigurado ako na nagselos yun kanina. Deserve niyang pahirapan dahil sa mga ginawa niya sa'yo.
Good night, Mom. I love you. Malambing na sabi niya sa akin habang pinupunasan ang mga luha ko. Huwag po kayong umiyak, baka akala nila inaaway po kita. Good night, Alej ko. I love you. Saad ko rin sa kanya. Hinalikan na rin niya ang noo ko bago siya tuluyang pumasok sa loob ng room ni Mama. Ako naman ay pinunasan ang mga mata ko bago ako pumasok sa silid ko. Humiga ako sa kama ko't nakatulala sa kisame. Hindi ako dalawin na antok. Hindi ko alam kung namamahi lang ba ako. Lumabas ako sa silid ko para kumuha ng beer. Habang pabalik na ako sa room ko'y nakita ko si Leonard. Naglakad ako papunta sa kanya. Why are you still awake? Tanong sa akin. May hawak rin siyang alak. Namamahi yata ako? Sagot ko sa kanya. Namamahi ba talaga o may iniisip ka lang na iba? Natatawang tanong niya sa akin. Namamahi talaga ako. Depensa ko naman. Dahil ba sa kanya? Siya palang ex mo. Tanong niya sa akin. Let's not talk about him. Sabi ko sa kanya. Mahal mo pa kasi. Tumingin ako sa kanya. Hindi na. Tapos na ako sa mga panahon na baliw pa ako sa pag-ibig. So, naging baliw ka pala sa pag-ibig noon. Yun ang ayaw ko nang balikan pa. Galit ka lang pero ang totoo mahal mo pa. Gusto pa naman sana kitang ligawan pero wag na lang pala. Maghahanap na lang ako ng babae. Namamahalin na rin ako. Sabi niya sa akin sabay iwas ang tingin sa akin. So, gusto mo ako? Natatawa na tanong ko sa kanya. Oo, matagal na. Mabilis sa sagot niya tinisang lagok ang natitirang alak sa baso niya. Torpe ka pala. Natatawang sabi ko. Sa'yo lang naman. Kaya palang sungit mo sa akin. Ngayon alam ko na. Pero may tanong ako sa'yo. Kilala mo bang sinasabi ni Mama na sperm donor ko noon? Tanong ko sa kanya. Hindi ko kilala pero sa tingin ko ang ex-husband mo. Maliban sa akin ay siya lang ang malapit kay Madam. Sagot niya sa akin. Pareho tayo nang iniisip. Kung naging successful ang una kong procedure, ay sigurado ako na siyang ama na anak ko. Lalong wala akong kawala sa kanya. May dahilan siya para kulitin pa rin ako ng kulitin. Pero wala na ba talagang pag-asa? Iba kasing nakikita ko sa mga mata mo kaysa sa mga sinasabi mo. Mahal mong anak niya kaya malabong magkahiwalay kayo. Bibigay ka rin sa kanya. Sa tingin ko, wala namang balak si Cyrus na pakawalan ka. Umamin ka nga sa akin. Type mo ba si Cyrus? Para kasi sa kanya kakampi kahit na broken hearted ka sa akin. Pabirong tanong ko sa kanya. Kilabutan ka naman. Lalaki ako kaya nakikita ko sa mga mata niya na mahal ka niya. Kung nakakamatay lang ang tingin niya ay sigurado akong pinaglamayan na ako ngayon. Sagot niya sa akin na ikinatawa ko. Akala ko kasi type mo. Sige na, matutulog na ako. May lakad pa ako bukas. Paalam ko sa kanya at umakyat na ako papunta sa silid ko. Mas okay na rin na nalaman ko na nagkaroon ng feelings sa akin si Leonard. Pasalamat na rin ako dahil siya na rin mismong gumawa ng paraan para hindi na siya masaktan pa. Mabait siya at wala namang problema sa kanya. Pero kaibigan lang talagang tingin ko sa kanya. Pagpasok ko pa lang sa loob ng room ko ay nagulat ako dahil may tao. Sisigaw sana ako pero sinilihan niya ang labi ko gamit ang labi niya. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya. Pilit ako nagpupumiglas pero hinawakan niyang kamay ko at inilagay sa itaas ng ulo ko. Gising pa pala siya at talagang pumasok pa dito sa silid ko. Hindi ako gumanti sa halik niya. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang pinagsiselos ako. Sabi niya sa akin na tumigil na siya sa paghalik sa akin. Ano bang sinasabi mo? Pinagsiselos kita? Baliw ka na talaga. Naiinis na sabi ko sa kanya. Tanging lampshade lang ang meron na nagbibigay ng liwanag sa aming dalawa. Kitang-kita ko ang inis sa mga mata niya. Oo, baliw na ako. Simula noon hanggang ngayon ay binabaliw mo pa rin ako. At hindi ko kayang makitang ngumingiti ka sa iba. Pero pagdating sa akin ay parang sukang-suka ka. Wala na ako makita sa mga mata mo kung hindi galit. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong ko sa kanya. Be mine again. Akin ka na lang, ako na lang mahalin mo ulit. Gagawin kong lahat para maging buo tayo. Hayaan mo ko maging bahagi ulit ng buhay mo. Kahit na araw-araw mo kong kamuhian, bastang mahalaga bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka ulit. Umiiyak na sabi niya sa akin. Mas maganda kung maghanap ka na lang ng iba. Mas magiging masaya ka sa piling ng iba. Doon ka sa babae na kaya kang mahalin. Kasi hindi ako yon. Masasaktan ka lang kung patuloy ka pang aasang mamahalin kita. Ngayon pa lang itumigil ka na. Mas matatanggap kita bilang kakilala ko dahil mahal ko si Alej at siya ang mahalaga sa akin. Sabi ko sa kanya.
Sa mga sinabi ko ay unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Hanggang sa tuluyan niya itong binitawan. Napabuga rin siya sa hangin na para bang frustrated siya. Kung hindi mo na talaga ako kayang mahalin ay titigil na ako. Simula ngayon ay hindi na kataguguluhin pa. Sabi niya bago tuluyang lumabas sa silid ko. Hindi ko alam pero pagkalabas niya ay nag-uunahang pumatak ang mga luha ko. Nasasaktan ako ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na tama ako. Na tama ang ginawa ko. Ang hirap ibalik ng nakaraan at lalong mahirap na mahalin ang taong paulit-ulit na sumisira sa tiwala ko. Hindi ko na kayang magmahal ulit lalo na kung masasaktan lang din ako. Ayoko nang ilagay ang sarili ko sa sitwasyon na mahihirapan ulit ako. Masaya na ako ngayon kaya mas pipiliin ko ng ganito ako. Humiga na ako sa kama ko. Wala sa sariling hinawakan kong labi ko. Ilang beses na niya akong hinahalikan ng walang permiso ko. Sana talaga ay tuparin niyang sinabi niya na hindi na niya ako guguluhin pa. Handros POV. Marami na talagang nagbago sa babaeng mahal ko. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun kay Monica. May nararamdaman akong konting awa pero alam ko na deserve niya ito. Medyo natatakot na ako sa pagiging matapang ni Ophelia. Pero may nasa loob ko na masaya dahil walang nagbabago sa kanya. Kung noon ay matapang na siya mas naging triple pa yata ngayon. Walang paglagyan ng saya sa puso ko para sa kapatid ko. Masaya ako natanggap nila si Soraya. Matagal na itong pangarap ng kapatid ko at natupad na niya ngayon. Pero mas lalo ako naging masaya dahil nakilala kong cute na anak ni Ophelia. Daddy? Can I call you daddy po? Tanong niya sa akin. Of course baby. Nakangiting sagot ko sa kanya. You're so handsome po like my kuya Alej. No wonder that you are his father. Nakangiting sabi niya kaya kinarga ko siya. Opo, I'm his daddy. Sana po kasing gwapo niyo rin po yung daddy ko. Sabi niya bigla sa akin. I'm pretty sure na handsome po siya. Kasi ang cute at ang pretty mo. Sana po makilala ko na siya. Kaya lang baby po ako gamit ang science. Nakangiting sabi niya sa akin. Pero pwede niyo naman po siguro akong ampunin. Papayag po ba kayo? Tanong niya sa akin. Tumawa naman ako dahil hindi lang siya cute, kung hindi matalino rin siya. Manang-mana siya sa mami niya. Oo ang naging sagot ko sa kanya dahil yun din ang gusto ko. Kapag naging maayos na kami ay papalitan kong apelyido niya ng Sandoval. Ramdam kong inis sa akin ni Ophelia. Malungkot ako dahil sa mga sinabi niya sa akin pero hindi ko kayang hindi siya makita. Kaya kahit ramdam kong galit niya sa akin ay kinapalan kong mukha ko na manatili sa bahay nila. Nagsinungaling ako sa kanya nang sabihin ko na sisilipin ko lang ang mga bata. Bahala ko talagang matulog dito. Nang makapasok na siya sa banyo ay tumabi ako kay Cristala. Daddy, dito ka na po mag-sleep. Humahagikik na bulong niya sa akin. Nagkukunwari lang pala itong tulog. Actually, silang dalawa ni Alaj ang nagkukunwari lang. Sleep na kayong dalawa, sabi ko sa kanila. Good night, Dad. Good night, Daddy. Sabay nilang sabi sa akin, good night mga anak ko. Nakangiting sabi ko sa kanila. Yumakap sa akin si Cristala, kaya ganun din ako sa kanilang dalawa ni Alej. Nang marinig kong pagbukas ng pinto sa banyo, ay mabilis akong pumikit. Nagkunwari akong tulog. Lihim pa ako napangiti dahil narinig kong sinasabi ng mami niya. Maganda pala na nagbigay ako ng bulaklak. May binili rin ako para sa asawa ko pero hindi ko binigay. Bigla kasi akong nahiya at natakot na baka tanggihan niya ang ibibigay ko sa kanya. Nang masigurado ko ng tulog na siya ay hinalikan ko siya bago ako natulog. Naramdaman kong pagbangon ng dalawang bata. Sila pa mismong naglagay ng kamay ko sa bewang ng mami nila. Makulit din talaga itong dalawa pero I'm thankful dahil tinutulungan nila ako. Napasarap ang tulog ko dahil sa yakap ko siya pero nagulat ako dahil bigla na lang ako nahulog sa kama. Ang sakit ng balakang ko sa ginawa niya, plus sinabunutan niya pa ako. Pero kahit na ganon ay masaya pa rin ako. Kahit ubusin niyang buhok ko ay okay lang. Kapalit naman nun ay nayakap ko siya pero kagaya ng palagi niyang ginagawa pinagtatabuyan niya naman ako. Nais niya nalayuan ko si Cristala at masakit yun para sa akin. Bumaba na ako, sinalubong ako ni Cristala. Magalang ko namang binati ang parents niya at nagpasalamat ako sa kanila. Dad, okay lang po ba na dito muna ako tumira? Wala po kaming pasok ng 1 week. Tanong niya sa akin. Kung papayag ang mami mo ay walang problema sa akin. Sagot ko sa kanya. Thanks, Dad.
Sige na San, aalis na ako at baka mamaya masira pang araw ng mommy mo kapag nakita niya ako. Pero ang baduy niyo na medyo cute naman, natatawang sabi ng anak ko. Magiging buo tayo anak, pangako ko yan sa'yo, sabi ko sa kanya. Dahil hindi ko susukuan si Ophelia. Nagmaneho ako diretso sa office ko. Doon na rin ako naligot nagbihis. Ngayong araw rin ay may business meeting ako sa labas. Nagsimula ang meeting namin ng 10 in the morning. Bago kami natapos ay nakita kong kotse ni Ophelia. Kaya naisip ko na baka pumunta siya sa klinik niya. Araw-araw ko tong nadadaanan bago ako pumasok sa office ko. Nasaksihan ko kung paano nila ito sinimulan noon. Sayang lang dahil wala ako sa journey niyang yon. Pagkatapos ng meeting namin, iniyaya kong anak ng business partner ko na kumain sa may restaurant. Nahiya akong tumanggi kaya pumayag na ako. Wrong timing yata talaga para sa akin ang araw na ito dahil muli ko na namang nakita si Ophelia. Kasama niyang 2 bata. Nagpaalam siya kaagad at sobrang lamig ng boses niya. Kinilabutan tuloy ako. Oo, assuming ako na baka nagsiselos siya. Dad, sasabay na lang ako sa'yo, sabi sa akin ni Alej. Okay son. Cyrus, kaano-ano mo yung babae kanina? She's my mom, biglang sabi ni Alej. Nagsasama pa rin ba kayo o hiwalay na? Naghiwalay pero magkakabalikan din sila. Si Alej na naman na nagsalita. Napangiti na lang ako dahil mukhang gusto niyang i-flex ang mami niya. Hindi na nagsalita si Jackie hanggang sa natapos na kami naging tahimik na ito. Sa bahay na kami dumiretso ni Alej. Pupunta kasi kami sa bahay ni Mama pero hindi ko inaasahan na alam ni Mama at kilala niya si Ophelia. Habang nakatingin ako sa kanila ni Leonard ay kinakain ako ng selos ko. Gusto kong ako laging hiningitian niya. Ang sakit na harap-harapan niyang sinasabi ni hindi na niya ako mahal. Kung alam ko lang sana nung una pa lang namin nagkita ay hindi ko na sana pinigilan pang sarili ko. Hindi ako makatulog kaya bumaba ako pero napatigil ako dahil sa 2 taong nakikita ko. Hindi ko alam pero sobrang sakit talaga sa akin habang nakikita ko siyang nakikipagtawanan sa iba. Kaya nang pumasok na siya sa silid niya ay sinil ko siya ng isang halik. Ni hindi man lang siya tumugon kaya tumigil na ako. Nais ko na sa akin lang siya pero ano bang magagawa ko kung sinusuka na niya ako? Mananatili pa ba ako? Aasa pa ba ako? O kailangan ko nang tanggapin na wala na talagang pag-asa? Kahit na malalim ng gabi ay nagmaneho pa rin ako pauwi sa bahay. Hindi ko na kaya magtagal pa doon. Alam ko na maintindihan ako ni Mama. Bala ko nang ituloy ang pag-uwi ko sa asyenda. Doon ay makakapag-isip ako ng mabuti. Ophelia's POV. Nasa hapag kaming lahat maliban kay Handro. Tatawagin ko lang po si Dad, Lola, sabi ni Alej. Wala na ditong daddy mo apo. Ang sabi ng guard ay umalis ito kagabi. Tumawag na rin siya sa akin na uuwi siya sa asyenda niyo. Sabi ni Mama kay Alej. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila. Umalis kaya siya ng dahil sa akin? Pero ano naman ngayon? Mas mabuti na nga umalis na siya sa buhay ko. Nagstay kami ng 3 araw dito kay Mama Rosana. Pagkatapos nun ay naging busy na ako para sa grand opening ng klinik ko. Ganun rin para sa darating na birthday ni Alej. Sa bawat araw na dumadaan sa buhay ko'y palagi ako masaya't nakangiti. Naging dahilan ko ng 2 bata para maging buo at masayang araw ko. Wala akong balita kay Handro. Magmula noong huli naming pag-uusap sa bahay ni Mama Rosana, wala rin naman akong planong makibalita dahil mas pabor yun sa akin. Mommy, gusto ko pong pumunta sa beach, biglang sabi sa akin ni Cristala. Okay baby, ask natin si Kuya Alej kung gusto niya ng advance celebration for his upcoming birthday. Sagot ko sa anak ko. I already asked him na po. Oh, advance doon palang baby ko. Sige, maghahanap si Mommy ng magandang beach, sabi ko sa kanya. Yay! Thank you, Mommy! I love you so much po! Mabilis siyang pumunta sa silid ng kuya niya. Sigurado ako na kukulitin na naman niya si Alej. Mas okay na rin na mag-out of town kami. Para na rin makapag-relax bago ako maging busy sa trabaho. Gusto sana sa Boracay pero ayaw ni Alej dahil masyado raw malayo. Kaya naghanap na lang kami dito sa Luzon mismo. Iniisip rin niya na may mga trabaho ang mga tito at tita niya. Ngayon ang alis namin at ang sabi ni Alej ay susunod na lang sa amin ng daddy niya. Ayaw ko man siyang makita ay anak pa rin niya si Alej at may karapatan siya kaysa sa akin. Pasalamat na lang ako dahil hinayaan na niya sa akin tumira si Alej.
Friday ngayon at hanggang Sunday pa kami doon. Pagkarating namin ay hinila kaagad ni Cristal ang kuya niya para pumunta ng dagat. Later na lang kayo maligo, kakain muna tayo. Maglakad-lakad na lang muna kayo dyan habang hinihintay natin ang food. Sabi ko sa kanila. Pumasok muna ako sa room ko. Nauukopahin namin ng mga bata. Nagpalit ako ng tamang outfit. Nagsuot ng cover-up dahil hindi pa naman ako maliligo. Nakakatuwang mga bikini binigay sa akin ni Soraya. Siya kasi mismong gumagawa para sa akin. Ang sexy ko. Ngayon lang ulit ako naging ganito sa loob ng maraming taon. Lumabas na ako dahil handa na raw ang pagkain namin. Sakto lang rin ang pagdating ni Jandro pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae, girlfriend niya ba? Pero ano ba pakialam ko? Kahit juwain niya pang lahat ng babae sa mundo'y wala akong pake. Ang tagal mo naman, babe. Kunwaring tanong ko kay Leonard na late na naman. Minsan gusto ko na palitan ng pangalan niya. Filipino time talaga siya. Sorry, babe. Sagot niya sa akin na tinalikan ako sa noo. Buti na lang at bilis nitong pumake up. Hinintay talaga kita. Hindi kasi ako kumakain nang hindi kita kasama. Malambing na sabi ko sa kanya. Narinig ko na napaubo ang mga kapatid ko. Gusto ko rin tumawa pero pinigilan ko sarili ko. Kapag talaga ikaw sineryoso ko, lagot ka sa akin. Bulong sa akin ni Leonard. Pwede naman. Pangaasar ko pa sa kanya. Tss, selos ka lang sa ex-husband mo. Hindi depensa ko kagad. Ang ganda pa naman ng kasama niya. Bulong niya pa sa akin. Nagbubulungan kaming dalawa na para bang naglalambingan. Sabay na sabay rin talaga siya sa trip ko ngayon. Ang dalawang batay wala namang pakialam kahit na naririnig nila. Mahina akong kinurot si Leonard dahil iniinis niya ako. Ako nagsaselos sa ganda kong to? Never. I know my worth. Kaya bakit ako magsaselos sa kanila? Ano kayang mangyayari ngayong muli magkakasama si Ofelia at Jandro? Sinong tunay na kakainin ng selos dahil sa kanilang mga nakikita? Muli kaya ay makuha na ni Jandro ang puso at tiwala ni Ofelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.